Samantala, naglabas po ng pahayag ang law deans at mga propesor ng Juridical Science sa issue ng quorum noong June 3 session ng Senado. Binigyan din ng mga eksperto na napanatili ang demokrasya, hindi sa maigpit na pagbibilang ng mga miyembro, kundi sa pagtitiyak na nananatiling gumagana, nananagot at nakapaglilingkod ang mga institusyon ng pamahalaan sa mamamayan. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Kinundina ng National Union of Journalists of the Philippines ang mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta laban sa mga miyembro ng media sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Tinawag ni Marcoleta ng mga bayaran o paid hacks ang ilang mamamahayag at kunestyon kung bakit umano walang tumuligsa sa pagkansela ng pagdinig kaugnay ng alegasyon ng katiwalian sa flood control projects. Ayon sa NUJP, ang pahayag ay pagtatangkang pahinain ang tiwala ng publiko sa media sa gitna ng umiinit na hidwaang pampulitika sa Senado. Iginit ng grupo na tungkulin ng mga mamamahayag na alamin ang katotohanan, managot, magtanong sa mga dapat managot at ihatid sa publiko ang tumpak at makabuluhang impormasyon. Binigyan din ng NUJP na ang pagpapakita sa media bilang may kinikilingan ay paglihis lamang sa atensyon ng publiko mula sa mahalagang isyong nararapat mabigyang linaw, kabilang ang mga alegasyon ng korupsyon. Samantala, nagpahayag din ng pagkabahalang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS sa pahayag ni Marcoleta laban sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PTFOMS, walang sapat na batayan ng naturang akusasyon at maaari itong magdulot ng panganib sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamahayag na ginagampanan ng kanilang mahalagang papel sa demokrasya. Nanawagan ng ahensya sa mga opisyal ng pamahalaan na igalang ang papel ng media bilang bantay ng katotohanan at pananagutan. Humingi naman ng paumanhin si Marcoleta sa kanyang naging pahayag matapos itong umani ng batikos mula sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado at iba't ibang grupo ng media. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Samantala, ayon sa grupo ng mga law deans, professors of juridical science at political theorists, hindi dapat maparelisa ang Senado dahil lamang sa pagtanggi o kawalan ng kakayahan ng ilang senador na dumalo sa sesyon. Iginiit nila na batay sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avellino versus Cuenco at sa mga nakagawaan na ng Senado, maaaring ibate ang quorum sa mga senador na aktual na available para gampanan ng kanilang tungkulin. Anila, ang layunin ng konstitusyon ay tiyaking tuloy-tuloy ang paggana ng legislatura at hindi hayaang ma-hostage ito ng mga hindi makadalo sa mga pagdinig at sesyon. Nanawagan din sila sa mga mababatas na itigil ang mga hakbang na nakakahadlang sa trabaho ng Senado at ipagpatuloy ang mga mahalagang tungkulin nito kabilang impeachment trial ng Vice Presidente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.